Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tunga sa milyon ka mga pasahero, gilauman nga mobiyahe agi sa tugpahanan sa Mactan karong holiday season. Kapin usa ka gatos ka persons deprived of liberty sa Mandawi City Jail nagawas nun pinaagi sa Christmas release program. Siyudad sa Mandawi, nakatala og 62 ka mga suspect case sa leptospirosis karong tuiga. Hubog nahug sa kanal dito sa lungsod sa Katmon. Patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tunga sa milyon ka mga pasahero gilauman sa Mactan Cebu International Airport nga mobiyahe karong holiday season. 4% kini nga pagsaka sa nilabay nga tuig taliwa sa nasinating mga katalagman sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Karong holiday season, gilauman ang kapintunga sa milyon ka mga pasahero ang mobiyahe sa Mactan Cebu International Airport gikan niadtong Disyembre 20 hangtod na Enero 4 tuig 2026. Sa maong mga adlaw niadtong nilabay nga tuig, ang Mactan Cebu International Airport Authority nakatala og 513,219 ka mga pasahero. Ug karong tuiga, gilauman nila ang 533,748 ka mga pasahero. 4% kini nga pagsaka sa nilabay nga tuig. Matod ni General Manager Julius Neri sa MCIAA, nga taliwa sa nasinating mga kalamidad sa Sugbo sa nanglabay nga mga buwan, nakita nila nga aduna gihapoy pagsaka sa mga pasahero kung itandi sa nilabay nga tuig. Yes, expected gihapon nga more, no? Because despite the calamities in Cebu, in the last report that I've read, we are still 1% up over last year. So despite the calamities, overall, nisaka gihapon ang atong arrivals. Dugang pa sa General Manager nga andam na ang MCIA sa pagdagsa sa mga pasahero. Gipamutangan na usab og public help desk ang arrival ug departure sa duha ka terminals. Niadtong Disyembre 19, gipang inspeksyon na kini ni GM Neri aron sa pagsiguro nga andam na sila sa pagtubag sa panginahanglan sa mga pasahero. Dugang pa sa General Manager nga ang duha ka mga domestic airlines nagamit na og mga dagko nga mga eroplano. Instead of just increasing the flights, they're using bigger planes, especially for Cebu, Manila. So a lot of the flights now are wide bodies for Cebu, Manila. Niadtong Nobyembre, 5 ka flight destinations ang nadugang sa MCIA, 4 ka international ug 1 ka domestic. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Gipahugtan na sa Philippine Coast Guard 7 ang mga pantalan nunod sa pagdagsa sa mga pasahero karong holiday season. Suway kini sa gipatumang Oplan biyaheng ayos, diin gipaubos sa heightened alert status ang mga pier hangtod Enero 4. Gipaymutang sa Coast Guard ang Passenger Assistance Center aron atimanon ang tanang mga manglargahay. Gideploy na ang ilang mga sakop sa managlahing pantalan aron muhatag og hugot nga seguridad. Og kalikayan ang kagubot sa sulod. Giawhag sa Coast Guard ang tanang mga operator sa barko ug pasahero nga mosunod sa tanang mga lagda aron magpabiling luwas ang palibot. Gitaod sa SUD sa Cebu South Bus Terminal ang moabot 200 ka mga bag-ong lingkuranan alang sa mga pasahero. Subay kini sa pagdagsa na karon sa mga manglargahay paingon sa kalungsuran
ning taas-taas nga ting bakasyon. Matud ni CSBT Terminal Manager Amid Quezon, nga mo kantidad o kapin sa 9,000 ka pesos ang matag unit sa gang chair nga o adunay armrest. Kabahin lang kini sa anam-anam nga pagpa-improve sa palibot sa terminal aron dili na magbarog o baka magyaka ang mga pasahero samtang nagpaabot sa bus nga ilang kasakyan. Ibutang usab ang dugang pa nga mga gang chairs sa Cebu North Bus Terminal sa sunod nga tuig. Pagpamaligya og paggamit og mga pabuto sa dakbayan sa Sugbo gipahugtan pinaagi sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival. Nakaandam ang mga disaster team sa pagresponde kung mabutang man sa alanganin ang mga tindahan og pabuto. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. May pagawas si Mayor Nestor Archival og Executive Order No. 47 aron pahugtan ang pagpamaligya o paggamit og pabuto sa dakbayan sa Sugbo karong Pasko ug bagong tuig. Ubos sa kamanduan, ginadili ang paggamit og pabuto sa gilayon nga 50 metros gikan sa Matambalanan, Tunghaan ug Simbahan. Usa lang ang gitugutang baligyaan og pabuto sa dakbayan nga mao ang South Road Properties gikan niadtong Disyembre 18 hangtod na sa Enero 1 sunod tuig. Apan, kinahanglan adunay igong permiso gikan sa Business Permits and Licensing Office kon BPLO ug sa ubang buhatan. Kinahanglan usab nga maklaro ang mga safety guidelines ug ginadili ang pagpamaligya og pabuto ngadto sa mga bata. Nasugdan na dito and I think it's working. No? Kung gusto mong na mapalit, then dito ra gid mo magpalit. If possible, dito gid mo magpabuto lang sa. Alang sa mga namaligya, kinahanglan anaa sa 6 metros ang gilayon sa isig katindahan sa pabuto. Likayan usab ang pagtesting sa mga pabuto duol sa baligyaanan. Nakahigayon ni ng mayor sa pagsusi sa mga baligyaanan og pabuto og kini ang namong assessment. Ana sila certain gilayon asa ang ilang distansya. Ang ako lang sa nga butangan nato dito fire truck, no? Aron simbako kung naay mga kayo or whatever atos mapapawang dayon. Nagka-ready na usab ang mga disaster teams ug ubang otoridad sa pagtubag kung adunay emergency gikan sa mga baligyanan ug pabuto. Ini aron masiguro ang tumang kaluwasan sa tanang mga tao bisan pa man sa kapeligroso sa paggamit niini. Beware, no? Kinahanglan mag-active yun ta kay although ang atong areas dito pabuto but base na ay mga tao nga within the area nga naay magpabuto niya kuyaw kay susunog. So dinhi sila gitagaan nato sila nga order nga make sure that you're alert all the time, especially from of course gikan yun sa December, in fact ngadto yun sa pagkahuman sa sinulog. Gian Navarro, CCTN News. Kapin sa kagatos ka persons deprived of liberty sa Mandawi City Jail ang nahimong gawas nun pinagi sa Christmas release program sa buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magpasko nga gawas nun ang kapin usa ka gatos nga persons deprived of liberty kon PDL sa Bureau of Jail Management and Penology sa syudad sa Mandawi. Kinisubay sa Christmas release program sa BJMP Mandawi Office. Gipahigayon kaganinang buntag ang ceremonial mass release din gitambungan usab sa miyembro sa pamilya sa pipila ka mga PDL. Ang programa gihimo pinaagi sa GCTA-based release and integration ceremony ubos sa Republic Act No. 10592 o ang Good Conduct Time Allowance Law nga nagpamubo sa sentensya sa mga PDL nga nagpakita og maayong pamatasan. Suma ni Jail Superintendent Jesse James Gingoyon ang jail warden nga kini ang labing daghan nga batch sa mga PDL nga gipalaya sa usa ka BJMP office. This moment reminds us that justice is not solely about punishment. It is about redemption. Anong maka-recover ta, makabalik ta. Dignity and the opportunity, chance, hope na makabalik ta. Through good conduct and personal change, these individuals have earned the chance to return to society, reunited with their families, with a renewed purpose. As we celebrate the season of Christmas, we are reminded that compassion transforms lives. Giawhag ang mga PDL nga magpadayon ang pagbag-o ug likayan ang pagbuhat og dili maayo aron dili mahibalik sa prisuhan.
Sagad kanila nalambigit sa pagbaligya og paggamit og ilegal nga drogas. Usa si alias Jonathan ang nahimong gawas nun karong adlaw. Nalipay ra, nalipay. Nakalaya na gyud. Kapoy. Busog kayo. Sa sulod? Dili na siguro. Ha? Dili na. Tagam na. Pinaagi ni Attorney Rick Zen Gingoyon, ang Executive Secretary. Gipaabot ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang mensahe. Pag-awhag kanila nga magpadayon ang pagpalambo sa ilang kaugalingon. Naghatag usab ang syudad og 5 ka kilo nga bugas ug napo kadilata sa matag PDL isip regalo kanila. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas mingusog pa sa ilang kampanya bato kriminalidad ning nagkaduol na ang Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Tungod niini kapin sa 170 ka mga drug suspects ang nangadakpan sa Police Regional Office 7. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Ning nakaduol na ang Pasko pagsugat sa bagong tuig, ang kapulisan sa Central Visayas may pagkusog pa sa ilang kampanya bato kriminalidad aron pagsiguro nga hapsay ug malinaon ang kasaulugan sa holiday season. Sunod lang sa unom ka adlaw gikan sa Disyembre 14 ngadto na sa 20, 2025, ang mga unit sa kapulisan sa Region 7 nakasikop og 170 ka mga drug personalities ug pagkasakmit sa kapin 4 kilo nga gituang shabu nga gimanapana nga mo kantidad sa 28.7 milyones ka pesos. Ang pagkasakmit sa mga ginikanon sa illegal nga drugas nakapugong matod pa kini nga makaabot ngadto sa komunidad ning panahon sa mga kalingawan subay sa pagsaulog sa Pasko. Samtang sa nga panghingusog usab sa pagpangita sa mga wanted person nakasikop ang Piero 7 ug 63 ka mga pinangita sa balaod. Din pito niini giilang nga most wanted persons, 3 ang regional level, siyam ang provincial level ug 5 ang municipal level. Wala usab sila magpaulahi sa ilang kampanya batok loose firearms. Di nakasakmit sila og 38 ka mga armas nga wala lisensya, usa ka eksplosibo og 62 ka mga buhing bala, samtang 22 ka mga tao ang nagadakpan. Sa napagukod sa illegal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 20 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa kwarta gikan sa sugal, lakip na ang illegal gambling paraphernalia. Subay na ni si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 midayeg sa mga sakop nga nakabot nili ang accomplishments. Di nagpakita kini sa padayon nga saan siya mga personnel alang sa seguridad sa katawhan ilabi na ning panahon sa Kapaskuhan. Bisaad si Maranan sa publiko nga ang Piero 7 magpabilin nga alerto ug ang presensya sa mga pulis na kanunay sa kadalanan ug andam nga moresponde kung dunay krimen nga mahitabo. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, siyudad sa Mandaue nakatala og 62 ka mga suspect case sa leptospirosis karong tuiga. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, tagang wala na, nakaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Monsignor. Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit.
Balik sa ato mga balita, syudad sa Mandawi nakatala og 62 ka mga suspek sa kaso sa leptospirosis karong nga tuiga. Hinuon usa lang ang konfirmadong kaso sa sakit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikan Enero hangtod ikaduhang semana sa Disyembre, moabot sa 62 ka suspetsadong kaso sa leptospirosis ang natala sa Department of Health gikan sa syudad sa Mandawi. Lakip niini ang napo ka suspect case human sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre. Sila gitudlo sa doktor nga suspect case tungod nakasinati og simptomas sa sakit sama sa hilana at sakit sa uo ug lawas. Apan matod ni Doktora Debra Maria Katulong ang Mandawi City Health Officer nga sa resulta sa mga test usa lang ang kumpirmadong kaso sa leptospirosis. Sa Department of Health, nato, as of December 8, 2025, 62 ang nakalista sa Mandawi City, usara ang na-confirm. So, it's possible na ang uban is wala pa gyud confirmatory. Matod ni Katulong nga posibleng aduna pay dugang suspect case sa syudad nga gipaubo sa DOH sa confirmatory testing. Matod ni Katulong nga sa kasamtangan, dili na bantayanan ang leptospirosis tungod wala pay pag-uwan-uwan. Unless balik ko ka ng ulan, so nana sa mga baha-baha, maglakaw na sa baha ang ulan. Hinuon aduna raman tambal ang City Health Office nga prophylaxis alang sa na-expose sa baha. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archival igo lang mag-agad sa lakang sa LTFRB 7 bahin sa pagpalarga sa 600 ka mga electric vehicle taxi sa Sugbo. Taliwa kini sa kabalakang naangkon sa ubang mga taxi operators sa syudad. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Gibantayan ni Mayor Nestor Archival ang dugang pang mga lakang gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 bahin sa dangatan sa 600 ka mga electric vehicle taxis. Wala pagipadagan amo mga sakyanan gikan sa Green and Smart Mobility bisan pa man og giatagan na og provisional authority gikan sa ahensya. Gilusad unta ang maong mga sakyanan sa miaging semana apan wa kini nadayon human nahukman sa LTFRB 7 nga ipaubos una sa public consultation sugod karong Enero 5, 2026. Tungod lang kini sa kabalakang naangkon sa ubang taxi operators kabasin mapapa sila sa dalan tuod sa bag-o nilang kakompetensya. Subay sa maong kalambuan karon, igo lang mag-agad ang mayor sa mga sunod nga lakang gikan sa LTFRB 7. I-request na ko, naghimo kong letter yun padung sa LTFRB o LTO na the moment gani nga na ay renewal sa mga franchises o di ba na-franchise ang usa ka taxi noon niya ilang i-renew. Ang akong gi-suggest yun, gi-request nga EV ang atong gamiton. Itataw sa kadagkuan sa LTFRB 7 nga gihatag nila ang provisional authority subay sa lagda gikan sa uluhan nilang buhatan diin kinala ng padaganon sa karsada ang mga EV taxis. Hinuon gitahod nila ang mga nadawat nga kritisismo apil na ang kabalakan ni Gobernador Pamela Baricuatro diin siya ang unang misaway sa maong lakang. Sa habig hinuon ni Archival, kinahanglan nilang obserbahan una ang dagan sa mga taxi nga nagdagan sa karsada maong buot yang lihokon sa konseho ang usa ka tuig nga moratorium bahin sa mamimong epekto sa EV taxis. Bisan pa man sa kabalaka sa uban, nakita ni Archival nga adunay igong benepisyo ang EV taxis isip usa sa mga kasulbaran sa nagkagrabing polusyon sa dalan. We don't know kung ang atong hangyo ilang paminawon, but I think mo nay among the best nga gitanaw. Because whether we like it or not, mapadong man gyud taan ang gyud no nga direction. Ian Navarro, CCTN News. Laumang mabaligya sa dakbayan sa Sugbo ang tag 20 pesos kada kilo sa NFA rice sa dili pa mahuman karong tuiga. Giandam na sa Food Terminal Incorporated ang 10 million kun 10,000 ka mga sako nga bugas aron ibaligya ngadto sa mga piniling barangay. Matod ni Mayor Nestor Archival nga mag-igo ang mga barangay sa pagpatuman niini aron makapalit ang mga kabus nga mga pamilya sa baratong bugas. Kung dili man mahalin ang mga sinakong bugas, ipada kini sa laing barangay nga dunay taas nga demand niini aron dili mausik. Gisiguro usab sa mayor nga dili maglisod ang mga senior citizens sa pagpalit og gisubsidy sa iya nga bugas kaya doon na sila access sa mga kadiwa outlets.
Vice Presidente Sara Duterte mihimakak sa giingong pagkasuod niini sa nagpailang bagman nga si Ramil Madriaga. Nunot kini sa gidusong affidavit sa Ombudsman bahin sa giingong pagpangawkaw sa panudlanan sa nasud. Ang kasuran hatod ni Gian Navarro. Gimakak ni Vice Presidente Sara Duterte nga doon siya personal nga panagsuod ngadto sa nagpailang bagman nga si Ramil Madriaga. Subay kini sa pasangin ni Madriaga ngadto kang Duterte bayad sa gingong questionable paggamit sa pundo sa nasod og gipanumpaan kini pinagi sa ka affidavit nga giduso sa Ombudsman. Gitataw sa Vice Presidente nga wala siya gihatag nga instruction kang Madriaga ug wala kini ni duaw o nakigistorya ngadto sa nagpailang bagman sa sulod sa prisuhan. Gani gisalikway ni Duterte ang mga nanggawas nga hulagway niyatong nang aging mga eleksyon bahin sa gingong pagpangampanya ni Madriaga alang sa ilang pamilya. Nahimong national convener si Madriaga sa grupong Inday Sara Duterte is my president kun isip nitong 2020 nagpaila sa kini isip intelligence ug security officer ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kaniadto. May namdomang sa milabayng semana gibutyag ni Madriaga ngadto sa Ombudsman nga naghatod siya og dakong pundo alang sa kampanya sa mga Duterte diin gituuhang nagagikan ang dakong kwarta sa Philippine offshore gaming operators ug mga drug lords. Buta nga gihimakak kini sa Vice Presidente ug mitataw nga igo rang nagsaba-saba og walay pagpamatuod si Madriaga aron mobarog ang iyang pasangil. Napriso sa Camp Bagong Diwa si Madriaga tungod sa kasong kidnapping ug mitataw ngadto siyang abogado nga gi-frame up lang siya sa mga kaalyado ni Duterte. Karong gitunol ni Madriaga ang affidavit bayad sa gingong pagpangawkaw sa panudlanan, gilauman sa abogado niyang si Attorney Raymond Palad nga ipaubos sa forensic examination ang mga cellphones aron pamatud-an ang maumpasang. Gian Navarro, CCTN News. Way mahitabo nga special treatment ngadto kang Sara Diskaya og 8 ka mga DPWH engineers karong gibalhog sila sa Lapu-Lapu City Jail og gikasuhan og graft o malversation of public funds. Tungod kini sa giingong kalambigitan nila sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga mikabat og 96.5 milyones ka pesos. Matud ni NBI-7 Director Attorney Renan Agustos Oliva nga tratahon kini sila nga sama sa uban nga mga yanong piniriso sa sud. Pinasubay kini sa mga mando gikan sa Department of Justice nga Secretary nga si Frederick Vida nga gikinahanglang ibutang sila sa mga ordinaryo nga dormitory. Hinuon karong Enero ang arraignment nila ni Diskaya sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27. Mosunod, hubog na hug sa kanal dito sa lungsod sa Katmon. Patay, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginalte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yun na ano pa. Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Your song. your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I go feature like a put him down. Since I kiss you, my lips on fire. The things that bothers me is living like a fire. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, hubog na kabsan sa kinabuhi human matagak sa kanal atol sa iyang pagpauli sa Panimay kagahapon sa Udto sa barangay Kambangkaya, lungsod sa Katmon. Ang nakadiskubre mo ang iyang 15 anyos nga lalaking silingan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Patay na nga napalgan ng usa ka 69 anyos nga mag-uuma human ni matagak o napasok sa kanal alas 11:20 kagahapon sa udto dito sa barangay Kamangkayan, lungsod sa Katmon. Ang biktima gilasangan nga si Melchor Loloy Calipano alias Meljor, 69 anyos nga nagpuyo rasab sa Bago Dapita. Sigon sa investigasyon sa Katmon Municipal Police Station nga usa ka 15 anyos nga lalaki ang nakadiskubre sa biktima human migimaw ang iyang tuhod ug wala na maglihok. Dali ni nga nangay pakitabang sa mga silingan o sa mga barangay official o gisusi ang kahimtang sa biktima apan wala na kini maglihok pa ug doon na dakong kadaot ang naangkon sa ulo niini. Baton sa pamahayag sa mga kabanan niini nga si Meljor, giila na silang dapit nga usa ka palahubog. Gani nitong Sabado sa hapon, giapas ni siyang asawa sa usa ka imnanan tungod kay hubog na kini kaayo. Apan gingong wala mo patuo si Lolo ug nagpadayon kini sa pagtagay uban sa mga higala o gituan sa pagpauli nini nianang gabi nga nataga kini gamikan sa tumang kahubog. Tungod kay walay nakakita sa pagkahagbong sa biktima, misugyot karon ang kapulisan sa Baogal lungsod nga ipa-autopsy ang lawas niini aron masayran kung wala by foul play sa iyang kamatayon. Arnold Bustamante, CCTV News. 27 anyos nga motorista na lutsan og warrant of arrest. Bisan pa man og nakabayad na siyang citation ticket, human makaangkon og traffic violation sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang City Traffic Management System ni pasalig nga mapahigayon sila og investigasyon. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Felerca. Agosto 28 ning tuiga sa dihang nakaangkon og traffic violation ang 27 anyos nga motorista nga si Hard Harry Nadella human wa mituman sa no entry sign sa merkado sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Hinungdan nga naisyuhan siya og citation ticket sa City Traffic Management System. Matod ni Nadella nga padung unta siya sa Barangay Mactan ni anang higayuna kung asa siya nagtrabaho apan napugos siya sa pag-agi sa mong dalan kung asa siya nadakpan tungod kay traffic sa naanda niya nga ruta. Dugang pa niya nga kadto pa maoy unang higayon nga niagi siya sa mong dalan ug unang higayon usab nga naisyuhan siya og citation ticket. Pagka Setyembre 4, gibayaran niya ang iyang citation ticket sa kantidad nga 1,000 pesos didto sa buhatan sa CTMS aron nga mahapsay na ang iyang huna-huna. Apan dakong katingan ni Nadella nga niadtong Disyembre 18 sa nilabay nga semana, adunay pulis gikan sa Station 3 ang nikontak sa iyang 27 anyos nga partner pinaagi sa Messenger ug nipahibaw nga aduna siya warrant of arrest tungod siyang naangkon nga traffic violation. Hinungdan nga ni anang gabi una sa mong pitsaha, niadto sila sa Station 3 ug gipahibaw sila sa usa ka pulis kabahin siyang warrant nga gi-issue niadtong Nobyembre 27. Bisan og aduna sila napakita nga resibo sa pagpamatuod nga nakabayad sila apan giserve gyud ang warrant kaniya. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan pa man og adunay resibo si Nadella, apan gikinahanglan gyud ang pag-serve sa iyang warrant. Automatic na ma'am, since nanay warrant of arrest ma'am, even though nga na sila resibo ma'am, pero wa man ma-specify dito ma'am, ug sa nga violation ang rason nga na lutsan sila warrant. So mato, deserve sa police ma'am. Kaya ang korte ra gyud makakuha sa warrant nga mawa siya bisa mo ba. Sa dihang gipakita kanila ang warrant, gipicturan sa partner ni Nadella ang warrant of arrest ug wa makauyon ang pulis ni ini. Ako mong side mo is murag kasyat ako balhin na ako matas sa tarong, so ako ang instinct ay ako na lang sa aning picturan kay para kung okay na akong emotion mataong dito na akong basa, so kung na-picturan pa na ako sa mamya nabikis bitaw ang arresting officer ni natuko man siya nga na siya nga ay ma'am, imo na manggipicturan na, i-detain na ako si sir karong gabi. Apan sigun pa ni Petesio nga katungod sa akusado nga makahibaw sa unod sa iyang warrant. Katungod man na sa akusado ma'am nga makita gyud sa warrant. So pwede gud siya picturean ma'am since it is a public document niya. Ang warrant ma'am intended man pud para niya. Sa maong gabi una, natanggong gyud sa custodial facility sa LCPO si Nadella. Kaya ako batahay itong Miranda right, ako may picturean. Akong gipapirma sa warrant na nakareceive ko. Picturean ni Kunuhay nga idawat ko sa warrant, idawat na po ko para may dagang storya. Kato, nag-outing na duga ito, siya ko kinuktok. Follow na yung sa rules, nag-fingerprint. May kanang mga criminal na rapon. Pagka Disyembre 19 sa hapon, nakapiansa na si Nadella sa kantidad nga 2,000 pesos apan ipahigayon ang iyang arraignment karong Enero 2026. Nibutyag si Nadella nga gusto siyang mahatagan og aksyon ang CTMS tungod sa nahitabo kaniya. Nipasalig hinuon si Attorney Hans Daniel Sinugbuhan, ang legal officer sa CTMS, nga nagpahigayon na sila og investigasyon. Karon ang amuang gibuhat pagkaibaw gyud namo ana is
of course, matawag mi og meeting, which is we already did an initial meeting kanina morning, first affairs sa office namo. Unya, mao na, kanang i-conduct mi og kanang investigation. Kay asa ka napita ang problem. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot sa 13 ka mga pamilya ang apektado sa dakong sunog nga niulbo kaganinang buntag sa may sitio Lower Kauswagan, Barangay Basak Pardo, siyudad sa Sugbo. Daling miresponde ang kabumbiruhan human nadawat ang alarma sa oras alas 10:45 sa buntag. Niabag usab ang uban nga mga fire units sa siyudad human gisaka ngadto kini sa first alarm. Napaw hinuon ang kayo sa wa pa ni patong alas 12 sa udto. Wala ray na angol o nakalas o padayon pang gisusi kunon sa hinungdan sa mga sunog. Giatimana sa Department of Social Welfare and Services ang mga naapektadong pamilya gikan sa pagkaon hangtod na sa pasiunang tabang gikan sa syudad. Nadakpa na sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group ang kanhi kawani sa Farmers Development Center niadtong Sabado sa Purok 2, Barangay Poblasyon, Talibon, Bohol. Ang nasikop mao si Carmelo Tabada, 56 anyos, tungod sa kalapasan sa Republic Act 10168 o gitugtan nga makapiyansa og 200,000 pesos. Ang pagsikop ni Tabada kabahin sa Oplan pagtugis sa CIDG niadtong mga pinangita sa balaod nga dunay warrant of arrest. Kasamtangang gikustudiya sa CIDG 7 Custodial Facility si Tabada o gitakdang i-presentar sa korte nga mao'y nag-issue sa kamanduan pagdakop kaniya. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 3 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabales, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na tung paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, hagdunan na sa panawi, kapag sa kapanan, sa pakitay, sa puso na kong imalaro. Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, hagdunan na sa panawi, kapag sa kapanan, sa pakitay. Pasko sa Sugbo, atong sa ulugon, sa tumang. Brothers and sisters, malipayong Pasko.